natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Blessed afternoon to everyone. Kumusta po kamo mga tugang? Ini po si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngayon na daw ning Martes, petsa 27, kang bulan ning Mayo 2025. Mga tugang, yaon ako digdi mismo sa satuyang radio station, sa radio booth natin. Kaso yaon ako duman sa sakuyang kwarto. Pero siyempre nakakamiss ka pag yaw da ikadigdiho, ano? At the same time, difícil man kaya duman sa kwarto ta. Iba man kaya ang production ng boses, ha? Anyway, mag-ilibang kita mga tugang, alauna hanggang alas 2. Ako po'y nauugma, ano? kasi sarong simana, nagmisa po ako duman sa sarong chapel o sa simbahan. Pagkatapos, sabi sa kuya, ay, kabusis mo po yung sa radyo sa DCGB, kabusis. Nang sinabi ko, ako pa si Father Butch, ay iyo, at least nahiling pa lang kita. Better seen o better heard than seen. Father, mas maray nang nadadawag kita kaysa nahiling kita. Mas maging nadadawag, sabi niya. Thank you very much po, kasi sa Roman, duman ako sa Bakakay, ito bagang, itong may gadan duman. So, tugang yata ni Father Maui yun, So, nagduman ako pagkatapos, sabi sa kuya, kabusis mo itong, dyan sa DCGB, tuwing alauna. Ako po si Father Butch, kaya, nagdadagog kami sa imo. Thank you very much po sa pagsusubaybay, at sana kayo lalong pagpapalain ng ating Panginoon sa nakakapag-inspire kita sa Indo. Yun, Hindi lang naghatid ng mga informasyon, kundi inspirasyon, lalong-lalo ng mga tugang ng bendisyon. Okay? Alam mo ka, subag o kaya, sabi ko, magayon din pag-urulayan sa Maray na Hapon, sa programang Maray na Hapon. May nahiling kasi akong siguro magayon na pag-urulayan mga tugang iniho nga ni, about sa ating katekism, yun, kasi magayon in mga tugang na si kita baga, mas maiintindihan ta ang mga turo kan simbahan, kung kita, sabi nga ni, pag-adalan ta. Kaya may nahiling ako digdiyo. So, daily Roman Catholic Bible readings, magayon, kaya saro duman sa nahiling ko, gusto kong i-share sa inyo mga tugang, ini nga ni, halimbawa, sabi nga ni, may mga kahaputan, magayon talaga maghapot, tabi ka mo sa kuya, kung di ko aram, i-research ko, kung aram ko, sasagutin ko. Ang hapot ngayon magsabi, bakit ka mo mga Katoliko, pag nagpapangaji, paulit-ulit? Yun. Actually, nasabi ko na sa inyo mga tugang, ang buhay ta kaya digdi sa mundo, paulit-ulit. Subukan mo na nga ni. Ang paghangos, yun. Paghangos. Kasi diyan ang sasabihin ko, praying is like breathing. Okay? Okay, when you pray, you are breathing. Naghangos ka. Subukan mo nga ni. Pag adain mo, inulit ang inhale, exhale. Okay? Ano mangyayari sa mo? Magagadhang ka. Bako niyo? Mawawalan ka ng hininga. Inhale, exhale, huwag mo nang ulitin. Alam mo, magayon niyo, sabi ko, gusto ko ipaliwanag din sa mga tugang, may mga kahaputan kaya, bakit kitang mga Katoliko daw, pag nagpapangaji, lalo pag rosary, paulit-ulit ng Our Father, paulit-ulit ng Hail Mary, paulit-ulit, actually mga tugang, kahit sa Bible, paulit-ulit ang Alleluia, 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 paulit-ulit bagayan. Kasi sa buhay nga ni, paulit-ulit, maglakaw ka na nga ni. Very practical example po yun. Subukan mo, pag naglalakaw ka, anong dapat mong gibuhon? Iulitin mo, left, right. Kung dahil mo na ulitin si left, right,
stop, di ka na makakalakaw. O di ka na makakaabot kung saan man gusto mong padumanan. Bakong iyo. Kaya nga, sa importante yan, paulit-ulit. Saka, at the same time, may sabi nga, miski nga sa I love you, bakit? Halimbawa, sinabi mo sa ago mo, once lang ba sinabi mong I love you? Pagkatapos, dahil mo na inulit yan. Kala minsan may mga paulit-ulit, yan ang iba pagkakaiba diyan. Minsan, pag pinaulit-ulit at you do it just routinary, not sincerely, ang apo dyan mga tugang, daing bang udok sa buot, mayo, kaya mas magayon, that when you repeat it, when you pray, you repeat what you pray, sincerely pag sabi, I love you. Yun, I love you because every time we say I love you, dapat yan, I love you ka kaninang umaga, nag-I love you ka kaninang tanghali, mag-I love you ka bago magtulog giraray, o nakatatlong I love you ka na. Nga lang minsan, devoid of meaning. Yun. Yung tinatawag natin practices devoid of meaning, walang kahulugan, ay talagang wala. Kaya dapat whenever we pray, whenever we say I love you, say it meaningfully, and sincerely. I love you, pagkatapos hindi mo pala I love you, I rob you. Ninakaw lang kita. Sabi ko nga sa mga estudyante kaso last week, nagtatao ko ng recollection duman sa Iriga, kasi last week mga tugang, kaya di ako nakapag-live, at minsan nag-live din ako duman sa Bitanya Retreat House sa Iriga, pero mga tugang, sinabi ko na ito sa inyo na, do not let anyone steal your joy. Yun, wag mong nakawin, o hindi mo dapat ipanakaw ang kaligayahan o kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay? Take good care of it. Yun, mahalaga mga tugang iyan. Okay, nga sa digdihan tanong, why Catholics say repetition prayers? Magayon sabi niya sa digdi ni James Terna, okay, to acknowledge the one who wrote this one, something, first let me clear something up. Catholics don't repeat prayers because they think God is deaf. Yun. Akala kasi natin, sabi, bakit inuulit mo ang pagpapangadji? Ay bakit bungog ang Diyos? Bako man tabing bungog ang Diyos. Baka ikaw bungog kasubag o kapapig para sabihan ka ng nanay mo o ng tatay mo kung si isa'y man nagsasabi sa imo, dahil mo pigdadangog. Kung kita nagpapangadji, bako man kita nagpapangadji na nagkukurahaw, taan Diyos po tabi, bako mambungog. Let me be clear, Catholics don't repeat prayers because they think God is deaf or because they think it's the repetition that earns His favor. Ay, hindi naman ibig sabihin na pag inulit-ulit mo kasi ang dasal, ibig sabihin, ay, makukulitan sa imo ang Diyos. Dahil man tabi, makukulitan sa imo ang Diyos. Pinaulit-ulit yan, tandaan ulitin ko we do not repeat because we do not think God is deaf or because they think it's the repetition that earns His favor. Hindi po yun. Hindi sa pagiging makulit. Kaya nga, ay sige, ibigay mo na lang kasi kinukulit ako ng batang ito. Hindi po ganun yun. No. The heart of prayer is love. Okay? Not superstition. Yun. Kaya tandaan po natin yun, the heart of prayer is love. Kaya nga pag nagpapangadji kita, pirmi yan pagmamahal. Yan mga tugang. Mahalaga yan pag kita nagmamahal. Tandaan natin mga tugang, importante yan sa buhay. Huwag nating kakalimutan na ang pagpapangadji ay isang sabi nga ni magayon na ugali. Magayon na ugali yan. Dahil ang ugaling yan ay ang pagmamahal. Okay? Yan mga tugang ang importante. Or sasabi, sorry, for those who might not know what repetition prayers are. Here's
a simple explanation. Repetition prayers are certain words or phrases are said more than once, sometimes many times. Ano? Like the rosary. O halimbawa, ito pag nagpapangadya ako, nag-iikot-ikot, naglalakaw-lakaw pa ako naman sa ground kang UST pagbanggi, madiklumon nga ni, ano? Di man ako natatakot kasi ang sabi ko, the precious blood of Jesus Christ cover me. Okay? May the precious blood of Jesus Christ cover me. Paulit-ulit ako kayan. Oh, nakukusog. Alam mo, kasubanggi nga ni, di ako makaturog, awan ko, siguro may pinag-isip sa kuya. Ano kaya kaya, di ako, nagising ako ng mga alas 3. Alas 4, gising pa ako. Ayun, sabi ko, ano ba ito? Di ulit-ulit. Okay, sabi ko, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Hanggang nakatulog ako. Yun, tingnan mo. Nakatulog ako, pero at least sa isip ko, sa diwa ko, kaya tranquilo ako. Yung mga magatugang, subukan nindo ito. Pag na ikaw makaturog o pag nag-overthinking ka mo, kasug makasa pinag-urulayan ta mga tugang. So mga experiences ko sa mga aki, nahihirak ako ito ba kadak na mga problema kan mga kaakian ay mga magurang. So itong isang grade 12. So mga classmates siya, gabos, nakatanggap ng letter from their parents, from either nanay o tatay. Siya na wala lamang, kaya naghibi na lang siya. Anyway, nakonsol ko naman ito. Yan. So anyway mga tugang, paulit-ulit, sabi ko naman, huwag ka mag-alala. Naulit ko naman, huwag ka mag-alala. Tapos tinapik ko yung balikat niya. Okay, mahal ka ng Diyos. Ulitin mo to. Sabihin mo na lang ito. Dabali, kung hindi ako na mahal ng tatay ko, hindi ako mahal ng nanay ko, dabali yun. Okay lang yun. Basta, ito ang katotohanan. Mahal ako ng Diyos. Ulitin mo yun. Ulitin mo 100 times. Nald, ulitin mo yan, Nald. 100 times. Makakaturog ka. Ganun mga tugang iyan. Natural yan kasi pag inuulit mo yan, nag-absorb sa sarili mo yan. Na-absorb. So, yan po mga tugang kay Rosary, yung Divine Mercy Chaplet, or even Lord have mercy. Tingnan mo, Lord have mercy. Yun. So why is the repetition? Now, think about music. Yung music, baga po ulit-ulit man. Have you ever heard a beautiful song and you played it again and again? Nire-rewind mo pa? Kasi nga, magayon. Ang mga bagay na inulit-ulit, magayon. Bako niyo? Subukan mo na, pwede bang ulit-ulitin mo ang pagmumura? Ay, naku. Mind data. Dahil data yan. Okay. Anyway, sige, mabalik nila si Father Bus. Ulit-ulitin ko yan. Ang oras namin ko yan ay 15 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kunti, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus.
Kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik mo kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi at sa tuyang nga ng mga tugang, binag-uurlayan pag ang pagpapangadyi daa paulit-ulit, bako daeyan totoo. Nun day totoo. Sabihin mo nga, I love you darling, I love you darling. Ibig sabihin, pag nagsasabi pag ulit-ulit, dai yan, nang bubula lang, dai man tabi. Sa tuya nga na pinag-urulayan ka sa bago mga tugang. Na ang pagpuulit kasi, importante talaga yan. Miski nga sabi nga, kasubago, nakauntok kita, tumigil tayo doon sa sinasabi, think about music. Have you ever heard a beautiful song and you played it again and again? Did the words change? Hindi naman eh. But the meaning sank deeper each time. Totoo mga tugang iyan. Yung pag inuulit mo yon, yung meaning, yung kahulugan, medyo sabi nga ni lumalalim yun. Okay? Kaya nung siguro una mong sinabi sa boyfriend mo, girlfriend mo, o kay nanay mo, kay mama mo, o kay papa mo, kung giisay man, I love you. Siguro sa first time na ingayo, pero inulit mo giraray, iba na yun, Iba na. May meaning na yun eh. Okay? Because every time you say it, the meaning sank deeper each time. Okay? That's what repetition does. Tandaan mo natin mga tugang, it moves prayer from the lips to the heart. Primero siguro, yung mga I love you, o yung mga prayer nasa lips na iyan. Sa simula, kaya sa simula bagang prayer, ang apod ka, vocal prayer. Okay? And then later on, hindi na vocal prayer, kundi meditation, silent prayer na. So ang puso na yung napakahaligan. Miski si Jesus mga tugang, kang si Jesus nabubuhay pamandigdi sa daga, nagre-repeat din siya ng prayer. Kasi that's the way the Bible says. He prayed the same thing again. Okay? Makikita po niya sa Matthew chapter 26 verse 44. Jesus prayed the same thing again. Ulit-ulit baga. Wala naman ibig sabihin na pag pinag-ulit-ulit mo ang mga prayers, ibig sabihin, you are not sincere. No. Kailangan pong ulitin po yan. Hindi para sa Diyos. Ulitin ko sa sinabi ko sa bagong mga tugang, na hindi dahil inuulit mo ang dasal kasi bungog ang Diyos. Bako tabing bungog ang Diyos. Baka ika ang bungog. Di ba? Kita baga ang mga bungog. Tinapig ka para sabihan na kita, di naman kita nagdadangog. Kaya ulit-ulitin. Miski sa mga aki baga, o miski harap aputong ko ka mo kayo itong mga tugang na kita nag-aadal pa. Sadit pa kita ka ito. Grade 1. Di ba? Paulit-ulit. Repeat the lesson. Kaya nga, sabi nila, boring kasi repeat. No. It nagiging boring because you don't find meaning. Yun ang ibig sabihin yan, mga tugang. You don't find meaning, but if you find meaning, there is no boring. Baka boring ka. Nakaka-boring ba? Kasi you don't not put meaning. Pag inulit mo isang bagay, nagkakaroon ng ibang meaning. At the same time, sabi nga, nagkakaibang intensity. Yan. Okay? So, yun. Even Jesus repeated the prayers in the Garden of Gethsemane. Okay? Makikita natin yan sa Matthew chapter 26 verse 44 and the Revelation chapter 4,
verse 8. The angels cried out, o sabi sa Bible po ini ha, yung dasal ng mga holy, holy, holy. Yun, banal, banal, day and night without stopping. Nasa Revelation po yan. Kung may Bible ka mo, tingnan niyo sa Bible. Revelation chapter 4 verse 8. I'm speaking of holy, holy. Ano tayo? Sigwe tayo, mga tugang. Kasi meron daw isang presonero na nakatakas. Pagkatapos na tamang-tama na pagtakas niya ang napuntahan niya simbahan. May nagmimisa at natamang-tama na yung kanta, sabi ng narinig niya, holy, holy, holy. Ay naku, nahuli na ako. Nahuli na daw siya. Kaya natakot. Natakot siya. Kaya mula doon hindi na nagsimba kasi sa simbahan pala may nanghuhuli. Holy, holy. Yan, di ba kinakanta yan bago mag-consecration? Holy, holy. Yun. Hindi mga tugang, hindi naman nangangahulugan na pag pinaulit-ulit mo yan, walang kahulugan. No. Yeah, it's never boring. Okay? When you put meaning. Okay? The Catholics follow the same rhythm because repetition helps the soul focus. Tandaan, totoo mga tugang ini ha, sa pagpaulit-ulit yung sa tuyang kalag, nakaka-focus. Number 2, nakakapag-reflect. And at the same time, remain present. Yun. Yan, sabi nga sa ngante, yung Diyos, hindi dapat tayo matakot kasi kasama-sama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat magamba. 'Yun. O sasabihin ko sa inyo, mahal ka ng Diyos. Pwede ba sabihin ko sa inyo, once lang 'yan habang buong buhay mo, 'yan lang once ka lang naririnig? O anong sabi ni Kristo bago siya pahirapan ng mga Hudyo bago siya ipako sa krus? Di merong Last Supper, hindi ba? Do this in memory of me. Anong ibig sabihin? Uulit-ulitin mo yun. Kasi if you do not repeat it, there will be no memory. Kaya repeat it. Do this. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa kuya. Yan. Alam mo, pag ginagawa mo lagi yan, maaalala mo yan. Lalo kita mga senior. Ako, kakaiba na po tabi si Father Butch dyan. Senior na po ako. Kung dai mo pa ulit-ulit, anong pangalan mo nga, tabi? Okay. Anong pangalan mo, tabi? Ang kulit mo naman, Father Butch. Ang kulit-kulit mo. Sabi kasi, maray na, ikaw pala si Pedro. Father Pedro. Hindi, Pedro. Father Pedro. Yung pala na ulit-ulit din. Hindi tama. Alam mo kasi pag inuulit-ulit natin yan, naitatama din. Tandaan natin yan. Pero madalas na sinasabi ko sa mga nagkukumpisa sa kuya, lalo mga bata, because I want them to develop a virtue na ang sabi ko, anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, wag ulitin. Kasi pag inulit mo yan, yun na yun. Magiging masamang ugali na yan. Yan. Kaya mahalaga mga tugang na anumang mabuti, ulit-ulitin mo yan. Okay? Yung paggalang, pagsabi ng po, o ang pagiging mabait na tao, ulit-ulitin mo yan. Pagsabi ng totoo, ulit-ulitin mo yan. Pag masama, itigil na yan. Huwag mo nang ulitin. Yan, mga tugang, napakahalaga po yan because sabi nga, we can focus because repetition helps the soul focus, reflect, and remain present. Okay? So maganda yan. Also, when someone is drowning, di ba, nalulunod siya, they don't say, help me, once and stop. Totoo yan. Halimbawa, pag ikaw na naghahagad ng tabang, hindi ba? Pag naghahagad ka ng tabang, help, tapos na. No, help me, help me, help me, help me. Not once and stop. No, you keep on telling, okay? And even sometimes you shout, until someone hears, pag may makadangog sa imo. Kaya nga, repetition in prayer can be like that too.
Especially when we are too desperate for God. Yun, okay? Hindi dahil ang Diyos bungog, ha? Ulitin ko mga tugang yan. O hindi dahil sa pag-ulit-ulit mo, na inis na ang Diyos, kaya binigay na lang sa iyo. Hindi po. When we pray, we repeat our prayer so that it will have meaning and absorb sa buhay natin yan. Okay? So, napakaganda po yan. Okay? So, uulitin natin yan. I know someone might say, Jesus warned against vain repetition. Oh, di ba? Sabi sa Bible kasi, Father, di ba? Sa Bible sinabi na huwag ulit-ulitin. Oh, tandaan po natin, tandaan natin ito, ha? Yes, He did, but not prayerful repetition. Iba yun po yun, ha? Iba yun. Kasi yung dasal nila, hindi naman talaga dasal. Ayun, kaya nga, itong sinasabi ni Kristo dito, sinabi nga ni Kristo, He warns against vain. At ang tawag doon, vain repetition. Tandaan na, there is a descriptive, there is the adjective for that repetition. Ano yung, inuulit mo ang isang bagay na walang saysay. Parang sinasabi, ano mang masama inuulit mo, hindi maganda yan. Ang uulit-ulitin mo, yung marhay. O, ano ba kaan? Yan ang gusto ni Jesus. Okay? Ang tawag doon, Jesus warned against vain repetition. But He does not say, do not repeat. No. But not the prayerful repetition. Iba po yung vain repetition sa prayerful repetition. Because yung prayerful repetition, the difference is in the heart. Nasa puso mo eh. Nasa sa puso mo yun. Ang iba naman, just they keep on lips praying. Okay? Ayaw ni Kristo yun. Na when we say, I love you, nasa lip service lang po yun. O pag sabi, nagdadasal tayo for the sake of praying, is no good. Ano? We pray, not because for the sake of praying, because we pray because we love you. Totoo naman eh. Pag hindi ka talaga nagmamahal sa Diyos, mahirap magdasal. Halimbawa, ganun din sa tao. Mahirap makiusap sa taong hindi mo mahal. At lalong-lalo na, when you talk to a stranger, hindi mo alam. Kaya mahalaga eh. Kahit yung turo ni Kristo, our Father, di ba? Maganda. Because unang-una, inilalagay tayo doon sa sitwasyon na ang satuyang pagpapangadyi, we are related to the Father. Yun, napakaganda po yan. So, it's in the heart. Hindi po lip service, but heart service. Yan ang importante. Ulitin ko dapat ang malaman natin dito sa Bible, ang ayaw ni Kristo na paulit-ulit, yung tinatawag natin vain repetition. Hindi po yung prayerful or meaningful recitation. O repetition. Yan. Ano napakalaga. I hope that you learn something from this, okay? So yan po na nabigay sa atin ng Daily Roman Catholic Bible Reading na siguro from time to time isi-share ko sa inyo. Okay? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagrumdom at sa pagbabalik ko, balikan natin ang salita ng Diyos. Okay? Sapagkat doon tayo huhugot naman. Ano? At ang pag-usapan natin dito, ito pong pag may mga kamunduan kita sa buhay, namumundo ka, may namatayan, may naghiwalay, whatever, kamunduan, ano po ang satuyang ginigibo? That is the next topic that we'd like to share. And ang oras tabi ko yan is 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung mabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At mayroong naghapot sa kuya. Ano yung Father vein, yung repetition yan? Pinag-uulit-ulit. Ang ibig sabihin ng vein repetition, mga tugang, na you pray but without intention. Nagdarasal ka but without sincerity. Ano? And without the intent to act in faith. That is po ang sinasabi na vain, ano? A prayer is vain, mga tugang, if you don't mean it. Yun. Para bang, basta nagtataram ka sa nagpapartaram. Yun, kasi minsan, parang sabi ko ang kasubago, parang lip service lang iyan, ano? Or yung prayer po, na vain prayer na yan, if you pay no attention to what you are saying. Dapat, pag nagsasabi ka, iniisip mo yun. In other words, you do not have the understanding of what you are saying. Yan po ang vain repetition. Pero hindi po sinasabi na bawal mag-repeat. Ang sinasabi lang talaga digdiho, maliwanag baga sinabi baga ni Kristo dito, maliwanag din eh. Ano, na sabi, do not keep on babbling. Ano?
by yung vain repetition. Hindi po prayerful repetition. Jesus was referring to the faithless prayers. Para bang nagpapangadji ka, pero di ka man nagtutubod. Para ka bang alingaw-ngaw lang yan. No? Ang tunay na pag-uulitin mo yan, kasi inuulit mo yun, kasi nga, you mean it. Yun. You intended it. Yan, sa English. So, ang ibig sabihin dyan, yung vain repetition, do not stammer or to be longgined. Akala kasi nila, ay, madadawag ng Diyos yan pagharlabaw ng pangadjion. No, hindi po sa haba kang pangadji nagdadawag ang Diyos, kundi nagdadawag ang Diyos sa satuyang mga pangadjion, hari sa satuyang mga puso. Okay? Alam mo mga tugang, ito ang mahalaga. Whenever we pray, pray intently and sincerely. Alam mo sa Bible, sabi ko nga kasubago, may mga bagay na inuulit. An example dyan in Psalm 136, the second line of its couplet repeats, for His love, steadfast love endures forever. Paulit-ulit eh. The line contains the some central idea and also gives the its design. In Psalm 8, the first and last line repeat a strategy called inclusio. In addition to emphasize, their vision defines the poem. Okay, yun po yun eh. Tandaan, sabi nila, ang rosaryo daw kasi paulit-ulit. Sabi na, yes, totoo paulit, but it is not a vain repetition. Okay? Hindi po vain repetition yan. Okay? Because pareho yun sa Bible din, di ba? Yung rosaryo po, is not a vain repetition. It's a biblical prayer nga. Bakit? Yung dasal sa rosaryo, saan ba yung Our Father? Nasa Bible. Hail Mary, nasa Bible po yun. Glory, siyempre, glory to God, glory to the Father. Yan, nasa Bible din po yun. At every time we pray the rosary, anong nangyari? Hanapin po ninyo, the Annunciation. Ngayon, Martes, sorrowful mystery, the cross, the agony of Christ in the garden. Nasa Bible po yun. Hindi po, tandaan po natin yung rosaryo is a biblical prayer. So, napakaganda po yan. We find in the Bible a similar sort of repetitions chant like, take for example Psalm 136, where the saying phrase, for His steadfast love endures forever. And it is repeated, tandaan natin inulit yan, 26 verses. The Hail Mary in the Rosary are somewhat like that. But they are not vain repetition. Okay? So, sana intindihan niyo mga tugang ngayon. Kasi pag sinabi natin vain repetition, ito po ay empty, worthless, walang purpose. Basta nagsasalita ka na nagsasalita. May mga taong ganun, di ba? Salita ng salita, pero ano sinasabi niya? Yun. Kasi it does not mean it. Okay? So, ito pang ibig sabihin, they lack substance and they are ultimately pointless or done without purpose. Yun. Kaya empty words. Parang ganun po yun. Para if you pray with empty words, wala po yun. Ayan, mahalaga po yan. Anyway, mag-ingat po tayo. Kasi dapat ang ulitin natin, ang laging ulitin natin ay ang magagandang bagay. Okay? Anyway, ngunyan daw, magayunin yung mga tugang. Kasi si Jesus ay sa this coming Sunday, ang ating isa-celebrate po yun, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At doon, si Jesus ay namamaalam. Namamaalam sa kanyang mga kaibigan. Okay? At inihanda ni Kristo ang mga kanyang mga alagad. Kasi sabi nga dito sa Ebanghelyo, sa araw nito, Kapitulo 16, versikulo 5 hanggang 11, basahin ko mga tugang. Basahin na magayon yung basahin mga tugang. Ngayon naman, papunta ako sa nagpadala sa akin at wala sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako papunta. Yun. Si Jesus ay babalik na sa langit.
kundi tigib ng lungkot ang inyong puso dahil sinabi ko sa inyo ang lahat na ito. Yan, siyempre, nalulungkot talaga kasi may paghihiwalay. Yan, si Jesus ay namamaalam. Tuwing nagkakaroon ng pagpapaalam talaga, nagkakaroon ng kalungkutan. Ano? Yes, nagkakaroon ng kalungkutan. Kaya nga mga tugang, itong mga alagad ay nalungkot. Ano? Yun. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyong ako'y umalis sapagat kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Ano? Kung aalis naman ako, ipadadala ko sa inyo at pagdating niya, hihiyain niya ang mundo, ano? At hihiyain niya ang mundo tungkol sa kasalanan, sa daan, sa pagmakatuwid at sa paghatol. Ito ang kasalanan, hindi na sila nananalig sa akin. Yan talaga ang kasalanan eh. Alam mo, yung tinatawag natin disbelief, hindi sila nananalig sa akin. Ito ang daan ng pagkamatuwid. Sa Ama ako papunta at hindi ninyo ako mapapansin. At hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ito ang paghatol. Yun na mga kaibigan. Yun po ang ebanghelyo sa araw nito ng Martes. Ika-6 na linggo na po ng Pasko ng Pagkabuhay sapagkat next Sunday is Ascension Sunday in the 7th week of Easter yun, and then Pentecost na po yan. At later on, babalik ulit tayo sa ordinary time. Pagkatapos ng Pentecost, mayroon pa celebration po dyan. The Trinity, at tanda natin na yung liturgical season, makikita natin ang the Trinity. Di ba? The Trinity. Ang ngunyan, si Jesus. Pagkatapos, later on, the Holy Spirit. Yun, nandoon na po yan. So anyway, babalik si Father Boots sa pagbabalik ko ating pag-uusapan mga tugangan. Sabi nga, how can we console each other? Okay? So maganda po yun. Paano natin makapagbigay ng sabi nating aliw o sa mga taong nalulungkot, ano po ang maitutulong natin sa kanila? Okay? Ang oras tabi ko yan, 44 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Ngayon na daw ning Martes, Petsa 27 kang bulan ning Mayo. At sa tuyang nga ning pag-urulayan naman ngunyan, pagkatapos sa pag-ulayan taang manunugod sa pangadgion na paulit-ulit, sa tuyang naman pag-urulayan mga tugang ang nalawgtang marhay na bareta, na si Jesus ay namamaalam na, nagsasabi na sa mga alagad na aalis siya, okay? Alam mo, gusto ko basahin itong isang reflection dito, napakaganda, nakababatid sa inyo ako'y aalis, makakabuti sa inyo akong aalis, okay? Alam mo, isang masakit na katotohanan sa buhay na minsan kailangan umalis ang isang miyembro ng pamilya para sa ikabubuti ng lahat. Minsan makikita natin yung mga OFW baga, nagsasakripisyo, yung nanay o tatay umaalis para magtrabaho, parang masustentuhan nga yung kanilang mga pangangailangan sa bahay, sa buhay, So, itong sabi nito, naalala ko nang umalis ako sa aming tahanan upang magmungha. Ito po ay sharing isang madre, sabi niya, nang umalis siya daw sa kanilang tahanan upang pumasok sa kumbento. Ang kwento ng aking ina, pagkatid nila sa akin sa Carmelo ng Infanta dahil sa sobrang sama ng loob at kalungkutan, pinagtataga niya ang puno ng yellow bell sa aming trangkahan. Kawawang puno. Grabe, So, grabe naman ito. Pero i-fast forward natin, yung kwento ng isang madre na pumasok sa kumbento. Noong 2022, ay ipinagdiwang niya ang kanyang ika-25 years anibersaryo sa aking consecration, tinatawag natin profession, sa Carmelite. At kasama niya sa pagdiriwang ang isang kapatid na babae na naging Carmelite missionero din at ina ng naging Carmelite tertiary. Yun, kwento ng mga ito ng madre. Ang matinding kalungkutan noon ay napalitan ng di mapapantayang kagalakan. Yun na lang may talagang kaugmahan baga mga tugang na talagang dai maitatao yang kang mundo. Dahil may itatao ng ibang tao, kundi si Kristo lang. Napalitan ang kalungkutan ng kagalakan. Ang aking pag-alis ay naging daan upang tanggapin ng aking ina at kapatid ang biyaya ng bukasyon nilang Carmelita. Tingnan mo. Napakaganda yan, Ito ang karanasan ng mga apostol, mga tugang. Na sabi nga sila ay nakabilanggo, naging daan ang paglaya ng bantay ng piitan at tanggapin ang biyaya ng pananampalataya. Yan. At sa ebanghelyo na binasa natin kanina, ganoon din po, may mga taong kailangan lumisan. May mga ugnayan na kailangan pakawalan para sa ating kabutihan. Speaking of that, si Papa ka itong mga tugang,
nag-istorya sa kuya kung buhay pa siya. Very close to my papa, si Papa Gandong, si Papa. Alam mo si Papa, kaya itong sadit pa ako, pero may kang kaiba-iba ako kaya ito. Nagdumang kami sa Iraya, pakitong pa na, nagbabadil pa si Papa kaya itong mga ito bagang pag may birthday kami, itong paniki. Itong paniki talaga masira mo ng paniki. Bako itong paniki na bat na yan nakukuha sa harong. Ito talagang darakulaon. Ang marinig pati, tampig kakakangka ito. Kuyan, prutas lang talaga. Dahil nagkaka ng iba. Kaya may pag itong tagbungan ng mga prutas. Kada ko ni paniki duman sa sa Mount Isarog kay itong panahon. Hadi ako sa Mount Isarog. Bako man po ako ang kita. Kaya iba, katapos iba-iba si Papa. Si Papa nag-istorya sa kuya. Alam kung di siguro ako naglayas, di ako nakatapos. Kasi si Papa lang ang nakatapos sa magturugang naglayas si Papa. Nagpaalipin daw siya sa hapon. Alam mo ng panahon na nagpaalipin si Papa sa hapon. Pagkatapos kamuntik na daw nga siya natakot siya. Una, magagadan siya. Gagadanon siya kahapon. Pero mabuti na lang, niligtas din siya ng isang hapon. So, kaya yun. Pagkatapos, talagang nag-supporting si Papa Alam mo, giniw sa kuyang father, si Papa Gandong, ang ginibo niya ka ito. Nag-adal sa UE. Nag-accountant yun si Papa. Kaya sulot talaga siya. Ito nga ang saro na medyo malungkot na pangyayari na si Papa, nagadan si Lola, si mama niya, si Lola Gliceria, nagadan, dahil siya nakauli, habang iparam na kan mga tugang niya na si Lola, mama niya, ganda na, para dahil madisturbo sa, pero sabi ni Papa sa kuya, may nahiling akong, may nahiling dan niya, parang si mama niya, sinundan niya duman sa kanto, di naman nahiling. Yung pala, after several, pagkatapos ng exam, naaraman niya na si Lola Gliceria, si mama niya pala, naganda na. Alam mo, ang leksyon ka ni Papa, na nagsakripisyo talaga siya. Kung dahil na siya naghali, dahil siya nakapagtapos kang pag-aadal. Alam mo, meron na akong bistadong arugkan ngayon, nurse na. Naghali sa harong ninda, nagpauripon, pero nag-adal ng gusto. Ngunyan, magayon ng buhay. Yun, magayon ng buhay. Yan ang mga inspirasyon baga sa tuyang buhay, mga tugang. Totoo yan. Si Jesus man iyon nangyari. Ang sinasabi na importante na kailangan makabalik na ko sa langit. At ito masabi nga, tanda natin itong mga tugang may mga taong kailangan lumisan. May mga ugnayan na kailangan pakawalan para sa ating kabutihan. Yan. O ganun din sa mag-asawa, di ba? O sa girlfriend-boyfriend relationship na masyadong toxic. Hindi pa kayo mag-asawa para kang ginagawang alipin na, O yan, problema po dyan. Toxic relationship. Anong gagawin mo sa toxic relationship? Iwanan mo. Yun, iwanan mo kasi ikaw ay kukulungin yan. Sasaktan ka lang. Mabuti na kung gusto mo siguro maging punching bag, okay lang. Pero tandaan po natin mga tugang, may mga bagay na dapat, sabi nga dito, ulitin ko itong pagkakasabi dito, may mga taong kailangan lumisan. May mga ugnayan na kailangan pakawalan para sa ating kabutihan. Yan napagaganda sa ikabubuti. Hiwalayan mo na yan. Yan. Hindi, pati nagtitis ako hiwalayan mo na. Kasi hindi ka tandaan natin ang pag-aasawa dapat daling ka sa langit. Pag hindi mo ang asawa mo hindi mo dinadala kay Kristo, if you do not bring your love if you love someone and you do not bring that love your beloved to Jesus, that is never love. Tandaan mga tugang, ang tunay na pagmamahal mga tugang,
pag dinadala ka kay Kristo. Ano? Kahit ito may mga relasyon dito, may mga sa buhay baga. Pag alim mo, girlfriend ka, boyfriend ka, o mag-asawa kayo, hindi ka dinadala kay Kristo, ay hindi maganda yan. Ibig sabihin, hindi ka mahal. Kasi ang taong nagmamahal, dinadala niya ang kanyang minamahal kay Kristo. Yun. Yan naman talaga ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka ipinapahamak, kundi ikaw ay inililigtas. At the same time, ikabubuti yan. Ano? So, ibang ikabubuti. Pag hindi ikabubuti yan, ikakasama. Ano? Ay, ikakasama. Pag ikasasama yan, ay, delikado ka. At anyway, mga tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical man. Nandyan si Ronald Baldo sa IT and Production. Nandyan po si Jerome Martinez. Thank you very much. At tandaan po natin lagi na ang tunay na pagmamahal, dinadala ka kay Kristo. Dinadala ka sa Diyos. Kung may nagmamahal sa iyo, dinadala ka sa kasamaan o sa Satanas, delikado yan. Impyerno po ang kamumugtakan mo. Anyway, mga tugang, thank you very much. Magkita-kita muna tayo bukas, 1:00 hanggang 2:00 sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sana po ako nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon sa Indugabos. God bless you everyone. And remember, we are beloved children of God. Bye-bye.